Ito yun ang nangyari nung nakaraan. Nabakla at kumulubot ang mukha nitong si Marcoleta at si Alan Peter Cayetano. Dahil nagulat sila mga kababayan, ginulat sila ni Congressman Alvarez, biglang nagpulasan. Ay ko. Bakit biglang nagpulasan? Yung sinasabi ko po sa inyo kanina, alam na alam nila mga kababayan kung sino yung mga parating. At nagulat ako, bakit ito mga kababayan, bigla silang nag-postpone. Bigla silang, ang ginawa nila, suspended agad. Maging yung NBI. Mga kababayan, hindi po pinapasok yung NBI. No? Oh, ito. Salamat. Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana Matapang naabutan din na ko. si Alvarez. Dahil wala namang masama na mag-usap. At tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil babanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung Ay malita. ko. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, Margie. siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito Senator Marcolita. Pero naniwala ba kayo mga kababayan na hindi galit? Na wala siyang sama ng loob? Ay, di ako naniniwala doon. Siyempre, kaya mo nga lilinisin yung pangalan mo eh. Galit ka sa mga yan. Di ba? Na kinakaladkad yung pangalan mo. Oh. Alam naman nila, papasukin nila ako. I vehemently deny that meron po ako natanggap. Okay. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Aha. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Correct. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi kung makausap mo siya na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sek, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong. Yes, of course po. Baka pwede kayong magtanong, okay lang. Mga 5 minutes, panik. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil It's your right na banggit kasi. Aray ko. Pero hindi niya talaga inasahan. 'Di ba? Hindi nila inasahan na may pupunta dito. Sana nga yung buong Congress, mga kababayan, lang mga pinagbibintangan, pumunta kayo lahat dito eh. 'Di ba? Oh. nakahabol pa ako. Akala ko abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggapin. Or, Nakita ko, text nyo po, tapos na rin talaga. oo. Oh, tapos na din talaga mga kababayan. Aray ko. Tinapos yun na talaga kasi nakita nyo sa gate, napapasok si Alvarez. Ang tagal pa nga niya nagantay, sinaraduan pa nga siya dun sa gate eh. Ay ko. Diba? Sinaraduan pa nga siya, nakita ko tumatawag pa yung gwardiya eh. Papapasukin ba namin to? Oh, 'di ba? Ang tagal niyo pang pinapasok. Aray ko. Nagulantang kayo na may congressman na manggugulo sa inyo. Kinakyat ko, but Oh, kita nyo, siya yung tinawagan, 'di ba? precisely why we Oh. want everyone named to have their opportunity. I thank you, Gob, Kong, Oh, eh, for being here. wala man. Kung malinis ang konsensya mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung Congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, kung pupunta ka, sama ako. Eh, nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko man alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan. Hindi sa walang katotohanan. Wala akong tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. Tama mga kababayan. Tama yung sagot, playing safe din si Congressman Alvarez. Kasi nga, he cannot speak, mga kababayan, in behalf doon sa mga kasama niya. So, the only thing na pwede niyang idepensa yung depensahan, yung kanyang sarili. Kasi may personal knowledge siya dun eh. 'Di ba? Alam niya na wala siyang tinanggap sa sarili niya. So, therefore, mga kababayan, he can only speak for himself.
'Diba? Hindi siya pwedeng maging tawag dito kagaya ni Levy Baligod na spokesperson ng 18 Marines. Hindi ba nahalata ng mga bobong DDS 'yon? Na bakit si Baligod ang sagot ng sagot? Meron ba siyang personal knowledge? 'Di ba siya ba yung tawag dito, siya ba yung naka-experience? Para siya yung sumagot in behalf of 18 Marines? Di ba? Okay. Oh. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witness? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show, nandun ako. At kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10, pumunta ako kay RSA sa San Miguel. Okay. Sa San Miguel may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga China at saka mga taga PhilInvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinalagad yung pangalan niyo as Dito sila nagulantang sa sagot mga kababayan. Ano kaya ang motibo? Diba? Nagulat sila rito sa sagot niya. we're saying hindi po totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Nakaalis na. Mga 1:30. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Okay. Yung unang, andito sa cellphone ko, Oo. gusto niyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako. Your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko ganyan kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako dito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldico dahil wala naman utang si Saldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay, so tingnan natin mga kababayan, mga ka-GPnatics, analyze natin. So ngayon, ganito ang nangyayari. Kung si Congressman Alvarez gusto nila sana na mag-endorso laban sa impeachment ni PBBM at hindi pumayag. Remember si Congressman Alvarez nakilala ko yan as DDS. Pero ngayon parang gitna siya mga kababayan. Ganun ang nangyayari. So ito mga to, kapag humiling sila sa'yo at hindi ka pumayag, mga kababayan, papangalanan ka nila. 'Di ba? Kanina may nakapansin, bakit lahat ngayon ang lumalabas dun sa sinasabi ng 18 Marines ay puro mga nag-file ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Either nag-file or either nag-impeach or either sila po mga kababayan ay nag-endorso, 'di ba? 'Yun yung may mga pinangalanan. Ngayon si Congressman Alvarez humingi ng tulong, di umano, si Margaret in behalf of Mike Defensor. Nung hindi pinagbigyan mga kababayan, bigla na lang nakasama doon sa listahan ng nakatanggap daw ng maleta. Tapos, kung iisipin natin, bakit si Lauren, bakit si Mark Villar, nasa kanila pong kampo, mga kababayan, ay hindi pinangalanan. Kung hindi pa po binulatlat, tinanong ng media, dahil nabasa nila yung original, mga kababayan, na document or nung joint testimony ng 18 Marines, ay
hindi pa ito mauungkat. So sa madaling sabi, etong mga 18 Marines, mga kababayan, ang kanilang pagbibintang depende doon sa kanilang pangangailangan. Depende kung ikaw ay kakampi or hindi. Kapag hindi ka kakampi, mga kababayan, bigla ka na lang lulusot yung pangalan mo. Bigla na lang ito mag-a-appear. Oy, kasi tumanggap ka ng maleta. Kaya ayaw mong mag-endorso laban kay PBBM. Dahil kakampi ka namin, hindi namin babasahin yung pangalan mo. Loren, hindi binasa. Mark Villar, hindi binasa. 'Di ba? Mga ka-GP? Kasi nasa kampo nila eh. So maliwanag ang taktika nila. Ang taktika nila, masasama ka dito basta kalaban ka nila. Remember, yung kay Leila de Lima, anong sinabi nung Marine? Mga kababayan, lagi yan ka-meeting ni Kong Saldi. Nung panahon ng Quadcom pa yan eh, Quadcom. Diba? Sabi niyang ganun. Maaari naman talagang pwede niya maging ka-meeting yun eh. Dahil siya po ay resource person. Maaring, mga kababayan, nagbe-betting process pa lang sila. Pero nung sinabi niya na nakatanggap daw ito, wala nang naniwala. Kasi sabi niyo, congressista, congresswoman, hindi pa siya congressista nun eh. 'Di ba? Kahit pabigyan lang pera yon, mga kababayan, sabi nga ni Tito Soto, bigyan mo man si De Lima, bigyan mo si Tito Soto, walang kaso yun. Bakit kanyo? Mga kababayan, bakit walang kaso? Kung tatanggap si De Lima, kung tatanggap si Tito Zen at that time, hindi pa sila mga hindi pa sila mga politiko. I mean, hindi pa sila nakaupo sa pwesto. 'Di ba? Wala silang pananagutan sa batas eh. Kung legal lang ang pag-uusapan, wala, mga kababayan. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Bayani yung Marines kasi hindi sinabi yung pangalan niya. Akala naman ni Loren, hindi, mga kababayan, tawag dito, hindi mababanggit na hindi mababasa ng media. Ang palusot nga dyan ni Alan Peter Cayetano, hindi ko yan natrabaho. Kung hindi ko nabanggit, hindi ko kasi yan nabasa. 'Di ba? Hindi raw niya nabasa. Pero kay Erwin, nabasa niya na kaagad, hindi pa nagsisimula yung fake Blue Ribbon hearing nila. 'Di ba? Nung nagsagutan si Marcoleta, si Riza, na sinabi ni Erwin ad hominem, nagagalit siya. Sabi ni bakit ka ba nagagalit? Mababanggit din naman yung pangalan mo. O ibig sabihin nabasa na nila. 'Di ba? Imposible naman nabasa mo to, yung kay Loren hindi. Aray ko. 'Di ba? Nakakapagtaka 'yun, mga kababayan. Ano naman ang sagot dito?